Ang sabi po sa Genesis chapter 2, verses 1 to 4, Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y dadako muli sa isa pong devotion. Samahan niyo po ako sa panalangin. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Muli ay kakain kami ng inyong mga salita. Naway ipaunawa niyo sa amin, O Diyos, ang nais niyong ibigay na mensahe sa amin. Ito po'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Napakahalaga po ng pagtulog. In fact, isa pong doktor na ang pangalan po si Dr. Matthew Walker, isa pong neuroscience professor of University of California ng Berkeley, ang nagsabi na ang tao po na natutulog sa sapat na oras o may sapat na oras ay nakabubuo ng mga bagong memories. Iniiiwas po nito ang tao sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease, isang irreversible, progressive brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills, and eventually the ability to carry out the simplest task. Iniiwas ang tao sa mabilis na aging, pagpapalakas ng immune system, pag-iwas sa colon, prostate, and breast cancer. Iniiwas din po ng pagtulog ng sapat na oras ang mga cardiovascular problems, at ang hindi pagtulog ng sapat sa oras at sa tamang oras ay nagkukos ng stroke at heart attack. Now, in fact, dito sa ating bansa ay may isa pong nabalita na kabataan na ang pangalan po ay Michael Tumagan. At nais ko pong basahin ang kanya pong testimony. Stage 4 colon cancer, malalang sakit. Hindi ko po akalain na mangyayari sa akin ito. Kung mababalik lang ng panahon para mapigilan ang pagkakasakit ko nito, nawalan ako ng disiplina sa katawan, na-addict ako sa Mobile Legends. To the point na hindi na ako kumakain at natutulog. Tutulog ng umaga mga 9 to 10 a.m., magdamag po yun, tapos gigising ako gabi na mga 6 to 8 p.m. Doon pa lang ako kakain. Tapos laro na ulit. Tapos mahina pa ako sa tubig. Hanggang sa nakaramdam na ako ng di maganda sa katawan ko. Ganoon naging cycle ng buhay ko. Ngayon, ito ang nangyari sa akin. Kaya sa lahat po ng bagay, dapat talaga hindi nasusobrahan. Dahil di nyo na maibabalik ang pangyayari. Wala na pong pag-asa na maalis pa ang tumor ko sa rectum kasi lumala na po. Hindi na pwedeng galawin ang tumor kasi affected na po ang pantog at gallbladder ko. Pag ginalaw pa, mamamatay po ako diretso sa operating room. At ito po ang kanyang testimonya. Now, sa Biblia, nabasa po natin na ang Sabat ay napakahalaga. Ito'y banal sa Panginoon. Bagaman sa panahon ng Iglesia, or during the church age, we are not obliged to worship the Lord during the Sabbath day. Gayunpaman, there are timeless principles na matututunan po natin mula sa prinsipyo ng Sabbath. Subalit tunghayan po muna natin, ano ba ang kahulugan ng Sabbath? Now, the word Sabbath or Shabbat means to cease, to rest, to desist from labor. In fact, kung titingnan po natin sa mga larawan na bumubuo sa salita pong Shabbat, una ay ang letra pong Shin, na ang ito po ay larawan ng ngipin. Pangalawa ay ang letrang Beith, na ito po ay larawan ng bahay. And the last is Tav, which is isang tulos na palatandaan. In fact, ang Sabat po ay isang palatandaan bilang covenant po ng Panginoon sa bayang Israel. Pero makikita ho natin dito yung idea. Ano ba ang ginagawa ng ngipin? Ito'y ginagamit natin sa pagdiin ng pagkain. At ang bahay naman ay isang lugar na kung saan tayo po'y namamahinga. Therefore, kung titingnan natin itong salitang ito, it embraces the idea of resting in the house. Tumahan ka. Kumbaga parang dumiin ka sa bahay. Idiin mo ang sarili mo sa bahay. Hindi ko sinasabi na bilang mga modernong Kristiyano sa panahon ng Iglesia,
tayo po'y tumalima sa araw ng Sabath o manambahan sa araw ng Sabath. Nais ko lamang pong matuto tayo sa ilan sa mga timeless principles na itinuturo po ng Sabath. Una, dahil napakahalaga ng pamamahinga. In fact, sa bayan ng Israel, tuwing ika-7 taon, hindi sila maaaring magtanim sapagkat nais ng Diyos na mamahinga ang lupa. Ang mga Israelita hindi pa pwedeng magtrabaho tuwing ika-7 araw sapagkat kailangan nilang mamahinga. He rested on the 7th day. Well, not because he was tired, but everything was already provided sa mga tao. Now, meron tayong matututunang mga prinsipyo mula sa konsepto ng pamamahinga. Yamang ito po'y napakahalaga sa Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin papagpapahingahin ang ating sarili, mapipilitan ng ating mga sarili na magpahinga ng Kanya sa pamamagitan ng pagkakasakit. Now, ito po ang mga bagay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Una, remembering to rest. Matulog, mamahinga. May panahon sa pagtatrabaho, may panahon sa pagtulog, may panahon sa paglalaro. According to the book of Ecclesiastes, may panahon sa bawat bagay. Ilagay sa tamang panahon. Bigyan ng sapat na panahon ang mga bagay-bagay sa ating buhay. It's a matter of self-management. Pangalawang prinsipyo na nais kong ibahagi ngayon, isang practical na bagay. Hindi lahat ng panahon ay sa iyo. Tuwing araw ng linggo, tayo nagtitipon. Whether live streaming, online, or actual and physical gathering, itinutuon natin ang ating panahon sa pagtitipon-tipon bilang mga mananampalataya. Ngayon, kahit ikaw ay nasa tahanan ninyo, kailangan ito iyong ibukod to stop all the things that you are doing, to listen to the Word of God, and to join, whether ikaw ay nasa live stream or nasa actual physical gathering. Pangatlo, may pagpapala sa pamamahinga. At yan ay makikita natin sa Biblia. Physically, nakita natin na may blessing sa pagpapahinga. Nakakapagpahinga ang ating mga sarili. Nakapagpapahinga ang ating mga utak. At pang-apat, mamahinga tayo sa Panginoong Hesukristo. We are so busy the whole week. Day in and day out. From morning till evening, we are working, tired. Now, mentally, we are tired. Physically, we are tired. And spiritually, we are tired. We think and think and think. Pero, take time to rest. And when I say rest, you lie down. At least yun sa physical. Pero pagdating sa spiritual na mga bagay, mga kapatid, mamahinga tayo sa Panginoong Hesukristo. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay tumigil sa paglikha sa ika-7 araw sapagkat alam niya na lahat ng kakailanganin ng tao ay provided. Iasa natin ang ating mga pangailangan sa Panginoon. We just have enough power. We just have enough strength. And we should stop and just look to the Lord for our sustenance. Tingnan niyo ang bayang Israel. When they were in the desert, in the wilderness, they were at the mercy of the provisions of God. Every morning, God provides them the manna that they need. At kung titingnan niyo mga kapatid, wala naman silang ginawa. Kaya naalala ko ang Panginoong Hesukristo. Sa Mateo Kabanata 6, ginamit niya na example ang mga ibon. Sabi ng Panginoon, tingnan niyo ang mga ibon. Sila'y nakakakain. Tingnan niyo ang mga bulaklak. Nadaramtan sila ng mga magagandang kulay. At how much more tayo mga anak ng Diyos? Sa gitna ng pandemya pong ito mga kapatid, sa gitna ng lahat ng mga pangailangan, nagkukumahog tayo na magtrabaho at lahat ng mga bagay na pwede nating gawin. Something that is right. But let us not forget that while we are working, there is God whom we could trust. It is not wrong to work. We really have to work. In fact, turo sa atin ng Panginoon na tayo ay magtrabaho. Ang hindi magtrabaho ay huwag kumain. Pero huwag nating kalilimutan, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. He provides your strength. He provides your health. He provides everything sa ating pong mga buhay. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung ang mga ibon ay hindi pinabayaan ng Panginoon,
hindi rin ho niya tayo pababayaan. Kung ang mga bulaklak sa parang ay hindi pinabayaan ng Panginoon, hindi rin ho tayo pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, pagod ka na ba? Animoy para bang merong ka laging hinahabol? Rest for a while. Mamahinga. Refresh yourself. And you will experience the strength na ibinibigay ng Panginoon. Not only physically, mentally, and spiritually. The Lord is communicating to us that we have to rest in Him. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po. Nangako kayo ng kapahingahan sa amin. Not only for our physical rest, but also for our soul rest. Thank you for these promises, O God, and how you gave importance to resting. All of these things, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.